Magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa ating channel. At sa video po na ito ay i-share ko lang po yung aking natapos na 200 capacity na egg incubator. So matagal po ulit bago na sundan yung ating video po, kasi po sobrang busy. Marami pong umu-order ngayon. Tapos mag-isa lang po akong gumagawa. Kaya ang hirap po ng maisingit yung pagbibideo. So ito, kaya nakakapag-video lang po ako kasi ito pong incubator na ito i-deliver ko na mamayang hapon kay Sir Sammy Magnaye dito lang sa kabilang barangay namin. So 200 capacity po ito, 108 na setter at 100 capacity na hatcher. So meron po akong mga na-i-upgrade dito, mga konting dagdag na wala dun sa mga past na nagawa ko. So ganun pa rin po ang ating ginamit na plywood, yung ating MDF na double sided, kulay puti para malinis pong tingnan. So tapos yung ating ceramic acrylic po, ito yung ating ginawang salamin. So papasilip ko po sa inyo yung loob. So ito po yung aking loob ng aking natapos na incubator na. Ito po ay 200 watts na heater to 20 volts. Tapos yung fan blower natin, dalawa, 4x4 ang sukat, 220 volts din po yan. Tapos ito pong ating nasa taas na tupperware ay ang ating water pan. So may takip po siya, may butas-butas lang po yan sa ibabaw na maliliit para po control yung ating humidity. Tapos ang naidagdag ko pa po dito, naglagay din po ako ng rubber door seal. So ito po yung ating spanselyo dito sa pintuan para hindi po ganun kalakas uminaw yung init. So ang ginamit din po natin dito na tray ay puro po aluminum para less kalawang. Tapos expanded wire na rin po. Halos lahat po ang ginamit ko dito ay aluminum para po talaga hindi siya ganun kalawangin. Kasi yung iba ang gamit nila mga galvanized. Matibay naman po yun, kaso pag tumagal-tagal, syempre naiiputan po ng mga sisiw, medyo kinakalawang. So ito po wala pong kalawang ito kasi aluminum. Tapos ano pa bang na-upgrade ko dito? Dun sa ang ginamit ko po dito na motor ay 14 watts yung ating pong 3-phase motor na kalimitang ginagamit ko sa chain operated. So dati noong una ang ginagamit ko dito ay synchronous motor 1.8 rpm. Yung dalawang tray medyo nahihirapan siya pag puno siya ng itlog na pang free range, lalo na pag itlog ng Rhode Island Red medyo malalaki, so hirap siya. So ang ginawa ko dito, ang ginamit kong motor na inilagay ko ay yung 14 watts natin na 3-phase, pero hindi chain operated ang ginawa ko siyang lever type. So ganun pa rin, meron tayong access sa likod, nakatornilyo lang po yan. In case na may troubleshooting, kalasin lang natin si screw, magkakaroon na tayo ng access sa likod. Tapos ito rin po ay nilagyan ko na ng gulong para madali po siyang dalhin sa isang lugar kung gusto nyo maglipat. So ayan, kalas na po ito. Papasilip ko sa inyo ang aking likod. So ayan, madali po, di ba? Saka ito nga po pala, ito yung aking pang bago po tayo dun sa loob. So ito po yung aking modified ngayon na upgrade. So kung makikita nyo, ito yung ating control ng intake. Kasi andito sa loob, pahigop kasi yung blower natin, pabuga ang airflow ng hangin dun sa pinto. So papasok dun. So hihigop siya dito. Ito yung nagko-control ng pasok ng fresh air. Kapag naka sagad po ng bukas, so mas malakas yung higop niya.
makokontrol po natin yan. Kasi nandito, makikita nyo naman po doon sa control. Kung halimbawa, malaki po yung bukas, tapos mataas ang humidity, katulad po ngayon, maulan. So, mataas po ang humidity. So, ang gagawin po natin dyan, ay ililiitan lang po natin yung opening magkabila. Yan po yung aking nailagay na upgrade ngayon. Kaya ang ating water pan po ay hindi siya full na open. So, control na control po natin ang ating humidity. So, ang ginagamit ko lang po ditong humidity ay, kasi combine po ito. Ang range po na ginagamit kong humidity dito ay 60 to 65. So, ito na po yung loob. Ito po yung ating lever type na motor. Hindi ko na siya ginamitan ng chain ng kadena kasi 100 lang naman. Gumagamit lang ako ng kadena kapag mga 200 setter above, yan, gumagamit na ako nyan. So ito na yung ginamit ko kasi malakas yung torch nito eh, kumpara dun sa unang ginagamit ko. Ito yang 1.8 RPM na synchronous. Mahina, ano siya, medyo nahihirapan siya dun sa dalawang tray na 100 capacity. So ito, malakas ang torch nito kasi yung gearbox niya sa loob, marami siyang gear eh, kaya malakas. Saka hindi mo siya kayang ipihit ng kamay, kahit persahin mo, mahihirapan ka. Kaya yung 100 capacity na setter niya, easy lang sa kanya. Kaya lever type ang ginawa ko dito. Pero hindi ko pinagana yung 3 phase ito. Ginawa ko lang siyang synchronous din. Counterclockwise lang kung makikita nyo. Ima-manual ko po, kung makikita nyo, counterclockwise lang yan. So isang linya lang yung ginamit ko. Kahit i-automatic ko, yan, i-automatic ko po. Hindi katulad ng synchronous. Minsan may mga synchronous na depende sa pasok ng kuryente. Once na binuhay nyo, minsan nag-iiba siya ng direction. Nagka-counterclockwise, nagka-clockwise. So ito ang ginamit ko, counterclockwise lang. So ito ang direction ng ating fan ay papunta po dun po sa pinto, ano po. Kaya ang ating air hole ay nandito sa dalawang tapat. Tapos ang mayroon tayong control vent. So ayan po yung aking modified na upgrade ngayon. Tapos meron din po tayong air hole na dalawa sa baba. So ito po ay for calibration na, i-deliver na lang po ito mamayang hapon. Kaya nakasingit po tayo ng pagbibideo. So ito naman, okay naman to kung gagamitin nyo ng itong motor na to sa mga isang tray na 60 capacity. Okay to, kayang kaya pa. Kaso nga lang, ang pwede nga lang dito ay lever type. Kasi kung gagawin yung chain operated, lalagyan nyo pa to ng sprocket. Pero tatry ko to. Try ko na, susubukan ko na mag chain operated. Tatry ko kung gaano kalakas yung torch nito pag chain operated, kasi mas malakas ang torch pag chain eh. So ayan po, Lilitech po yung ating ginamit na thermostat. Tapos ito rin po yung ating ito yung aking pansarili na incubator. Kung makikita nyo sa likod, open pa siya. So update ko kayo dito sa next video ko. Ito ay 2000 capacity na setter lang po yan, setter. So hindi pa siya tapos, kulang pa yung aking pyesa. Ito po ay purong bakal na. Tapos ang ginamit ko lang po dyan na plywood ay 1/4 na marine. So ayan po. Ito ganito po yung motor na gagamitin ko dito. So ayan, kung makikita nyo, hindi pa tapos. Insulation na lang po yung ginamit ko dyan. Tapos yung plywood natin sa pinto, 3/4 ang ating ginamit, 3/4 size. Tapos halos lahat na po yan bakal. Tapos yung sa body natin,
ang ginamit ko ay 1/4 size, tapos niribit ko lang ng niribit. So matibay po at magaan siya. Kasi nung una ang gagawin ko sana ano to, yung puro 3/4 na plywood. Nabuo ko na siya. Tapos trinay ko na buhatin. So mabigat. Nagdalawang isip ako. So nag change plan tayo. Ginawa ko po dito ay yung 1x1 na tubular. So magaan. Kung maano pa, may gulong na siya. Nilagyan ko siya ng gulong. So dito naman ang gagamitin ko na thermostat ay yung XM18. Dito ko ilalagay yung ating panel, control panel dito sa part na to. So ang ilalagay ko sana dito is yung Lilitech Kaso yung Lilitech, may nagtanong kasi sa akin, anong mas maganda, Lilitech or XM18? Sabi ko, parehas lang sila. Sabi ko parehas lang, pero hindi pala. Mas maganda ang XM18. So ang XM18 ay kakalibrate. Pwede nating ilubog yung probe ng XM18. Doon naman sa Lilitech, hindi, kasi electronics yung digital niya. Electronics yung probe niya. Tapos yung XM18 kasi meron siyang exhaust. Once na nag-overheat yung incubator mo, matik aandar sa exhaust fan mo, hihigupin yung init sa loob, ibubuga palabas. Kaya yun ang aking gagamitin dito sa aking 2000 capacity na egg incubator. Setter lang po yan. Doon kasi sa Lilitech wala siyang exhaust, kaya commonly ginagamit ko siya sa sa mga ganito lang, sa maliliit lang. So ayun, maraming salamat po guys, at pag natapos ko po itong aking 2000 capacity, ipapasilip ko po ulit sa inyo. Ito po ay pipinturahan ko pa. Tapos dun sa likod wala pa, motor wala pa rin, hindi pa dumadating yung order. So calibration muna tayo at magdi-deliver tayo mamayang hapon. So yun po guys, maraming salamat po, at subscribe lang po kayo sa aking channel para update kayo sa mga susunod ko pang video. So ayun po, maraming salamat po, at God bless po sa lahat.